Lumalabas po, ang una ay deklarasyon ng vacancy ng either chamber o sino mang chamber ng legislature natin, at ang pangalawa yung pagtawag ng special election na yun po yung hinihintay namin. Sa part po ng COMELEC, napaka-importante po yun sapagkat ayaw nating ma-question ng Commission on Audit. Bakit? Yung bakit kami basta magpapatawag ng special election samantalang walang panawagan yung mismong chamber o yung mababang kapulungan o mataas na kapulungan na magpatawag ng special election, baka po questionin yung paggastos ng public fund at ideklara o i-disallow yung paggastos po natin. Kasi nga po, nakasanayan at yun po yung practice na talagang sadyang dapat merong ganong klaseng pagtawag. Hinihintay po lagi namin yon. Pag naman sinabi sa amin magpa-special election, kaagad kaming nagpapa-special election. So, ibig sabihin, hindi na pala kami kakailanganin maghintay pa ng ganong klaseng proclamation, announcement, or certification mula sa chamber. Yan po ay nagpapatibay sa kapangyarihan ng COMELEC. Natutuwa po kami sa ganyan. Subalit, syempre, kakailanganin namin magbago ng rules namin. At number 2, kakailanganin namin alamin, pag-usapan, mula sa pagkakadeklara sa isang news bulletin, kailan naman po yung period na pwede kami magdeklara na pwede magpa-hold ng special election. Gano'ng kahaba? So, siyempre po, walang mukha pong sa initial na binanggit na spokesperson ng Supreme Court, wala pong nakalagay na period. So, baka po nasa amin ng diskresyon, gaano katagal, ano yung period upang magdeklara ang COMELEC na magpapa-special election kahit walang panawagan. Bakit po ba ang posisyon ng COMELEC nung nakakaraan ay kinakailangan namin ng panawagan mula sa House maliban sa issue ng budget, issue ng audit? Sapagkat naniniwala po kasi ang COMELEC na kapag ang pag-uusapan ay issue ng membership ng parehas na kapulungan, yan po ay diskresyon ng mga parehas na kapulungan na yan. May takot po kasi ang COMELEC, sabihin na natin speculative, ng mga nakakaraang yon, na kung kahit magpa-hold kami ng special election, may manalo na kandidato, paano kung hindi kilalanin ng chamber o ng kapulungan na yan, sapagkat sasabihin nila, hold kayo ng eleksyon, hindi nyo man lang kami kinonsult o hindi nyo man lang hinintay yung deklarasyon namin, samantalang yun ang ating nakasanayan at yun ang ating kinikilala na batayan sa pagpapatawag. So yun po ang naging kadahilanan kung bakit hindi kami kumikilos hanggat walang panawagan ang House of Representatives.